So, Gobrox. Ito po ang malupit sa lahat. Kapit po kayo. Mukhang naiirita na po si Ping Lacson. Iba po mairita si Ping Lacson. Ito po ang pahayag. And yes, Blue Ribbon hearings. Huwag siyang mainip. Huwag ka daw mainip kay Tano. Meron ding ghost sa Taguig. Alam mo, Senator Pampilo Lacson, alam na namin yung ginagawa ninyo. Ang gusto po namin, honest to goodness, investigation, dyan po sa flood control. Etong banta mo na to, naka-address na naman to kay Cayetano lang. Taguig lang. Ayan, no? And yes, Blue Ribbon hearings, huwag siyang mainip. Meron ding ghost sa Taguig. Sana naman po yung ghost project ng buong Pilipinas. Huwag naman po, alam nyo, Taguig na naman. Alam na namin nga, imbestigahan nyo dahil Cayetano. Wala pong problema. Kung meron pong ghost project sa Taguig at may kinalaman po si Cayetano dyan, si Alan Peter Cayetano, sabi niya na nga, siya na nga nagsabi, di ba? Imbestigahan nyo yung SEA Games, paimbestigahan nyo rin sa amin yung flood control. Ang gusto lang naman namin, mag-imbestiga po kayo ng flood control. Ngayon, eto, may banta na naman siya. Blue Ribbon, imbestigahan naman Taguig. Alam nyo, ginawa nyo na yan, yung ICI. Ginawa yata yung ICI para sa Davao City. Nagpuntahan sila dun. Pabalik-balik daw, sabi ni Pulong. At nakita natin yung isang di ba? Na naroon talaga sila. Pati nga si Magalong, dyan na nasira yung political career ni Magalong. Hindi sa pagiging mayor kasi si Magalong, before po tong issue na to, before po siyang maging ICC, tayo nga, nire-recommenda natin kung meron pong dapat mapunta sa ICC si Magalong dahil marami siyang alam marami siyang sinasabi, di ba? Sabi namin, dilawan yan, pero okay kami riyan. Kasi talagang naglalantad siya. Sa kanya galing yung mga paglalantad sa ayuda. Di ba? Kay Magalong yan ICI. Nung naging ICI si Magalong, actually, nire-recommenda natin yan. Isama nyo si Magalong sa ICI para maging makatotohanan. Nung naging ICI, Davao din nung Davao pa rin yung inimbestigahan. Anak ng tinapay, sabi ko, wala. Nasira ang national political career ni Magalong. Nasira po dahil dun sa paghanap niya ng gagamba sa Davao City. Pabalik-balik. Tapos nung walang makita na anomalya sa Davao City, biglang halos naglaho na yung ICI. Kaya eto po, baka mag-iimbestiga naman kayo, Taguig naman. Okay lang naman na imbestigahan nyo yung Taguig, pero imbestigahan nyo rin yung Ilocos. Ang tagal na po, nagpapakita si Chavit Singson ng mga picture. Nagpunta ron mismo yung vlogger na mataba. Kala mo, ang payat ko no? Di ba? Vlogger na mataba, nagpunta ron, pinapakita yung mga... wala pa rin. Yung mga contractor, wala yata kayo na imbestigahan kahit isa. Sa Blue Ribbon, na mga contractor. Correct yan po kasi alam nyo nalinlang tayo niyan, di ba? Alam nyo kasi mga tulpo magagaling dahil instant justice. Asan na yung mga instant justice nyo? Ito. Kaya wag daw mag-alala si Cayetano at meron daw ghost sa Taguig. Ghost project ba yan o literal na multo? Hindi po kami maka-Cayetano, hindi po kami maka-Duterte po kami, no?
para na pagkakamali po na. Kaya namin sinusuportahan yan sila Cayetano, sila Marcoleta. Kasi naka-align. Sabi nga ni Senator Marcoleta nung nakausap namin na personal, hindi ako, siya mismo umamin, hindi ako maka-Duterte. Kaya ako lang pinagtanggol si Sara noong congressman siya. Kasi yung hindi namin ginagawa yan. Hindi dapat ganun ang ginagawa. Kumbaga, nasa tama. Gusto ni Marcoleta, tama yung pag-iimbestiga. Sinimulan siyang imbestigahan sa budget eh. Saan ka raw nakakita na nag-iimbestiga sa budget, pero yung, kunwari, 2025 o 2024. So, ang pwede lang nila reviewin yung 2023. Pero ang nireview nila mula 2022, talagang yung ginawa nila kay BP Sara, hindi po raw siya. In fact, sabi niya nga, malapit nga ako kay Martin noon. Pero yung ginawa nila kay BP Sara, alam niyo naman si Marcoleta, hindi niya mapapalagpas. Ganun po yun. Pag naka-align po sa mga Duterte. Kaya kung meron pong mga problema, wala naman pong problema na mag-imbestiga. In fact, wala naman pumalag nung nag-imbestiga sila sa Davao eh. Ang problema nila, wala silang nakita sa Davao. Kaya yung mga nagsasabi ngayon na may issue kasi wala na pakulong si Digong. Bakit magpapakulong? Wala nagtangka nung panahon ni Digong na magkaroon ng ghost project. Paano mo naman natiyak yan ba doon? Na walang ghost project nung panahon ni Tatay Digong. Paano ko natiyak? Ang lahat po ng mainstream media, karamihan, yung malalaki pong mainstream media, kalaban ni Tatay Digong. Hindi nyo ba alam? Kalaban ni Tatay Digong, kalaban ng mga Duterte. Sa tingin nyo ba hindi naghanap yung mga yan ng mga ghost project? Pucha, yung Dolomite nga, ang ganda na ng ginawa, nababanatan pa nila eh. Oh, sa pamamagitan ng panlilinlang. Biruin nyo, sasabihin, ganito yung panlilinlang nila dyan eh. Mag-i-interview ng mga ng mga, hindi naman po opisyal, mga eksperto sa mga karagatan. Tapos opinion lang nila yan, hindi po sila ahensya ng pamahalaan na meron silang pag-aaral. Ang opinion nila, dapat daw ang tinayo dyan, hindi daw Dolomite, kung hindi, anong tawag doon? Yung Bakawan. Bakawan sa Manila Bay. Marami pong parte ng Manila Bay na tinaniman ng bakawan. Diyan sa Coastal Road, makikita nyo po yan. Pero dito, traditional po to na yung Manila Bay, kaya po tinawag na most beautiful sunset. Dahil po, ang binabayaran po sa Manila Bay, kaya po pinagaganda yan, para makita ng mga tao yung maging pasyalan niya at manood ng sunset. Lalagyan mo ng bakawan dyan. Yun po ang gusto nilang mangyari dyan sa para lang po banatan yung Dolomite. Hindi nila mabanatan na ang ganda ng Dolomite. O kaya, nag-aksaya tayo, tatangayin lang yan ng tatangayin lang ng dagat uli yan, kakainin uli ng dagat. Kaya sila, mga tangengot ng mga media, nakailera may bagyo. Nakahilera ron sa Dolomite yung mga cameraman nila. Titignan nila kung matatangay yung Dolomite. Hindi natatangay. Kayo natatanga. Galit na galit sa Dolomite kasi gumanda. Mga tumatay kasi yan sa Dolomite dati kaya namimiss ni Redon. Redon, kumusta ka na? Ano ba bago ni Redon? Wala kaya yata sinasabi ngayon Redon. Pahinga ka ba? Wala pong problema ko sa kantsawan nyo, banatan yung China. Kaya lang hindi po China yun eh. Media po sa China yun. Ito, wala daw fishing expedition. Ito pala latest ni Redon. Wala pong fishing expedition kung balyena ang nahanap.
So nakakita raw po sila na inaamin eh. Inaamin ni Redon na nag-fishing expedition sila. Kaya lang sabi niya, hindi matatawag na fishing expedition kung balyena daw ang matatawag. O eto, sagot sa iyo ni Congressman Mio Mio. Sino ba ang legal advisor ni Terry Redon? Pakisabi sa kanya na hindi fish ang balyena. Mamal yun. Walang connect sa fishing expedition nila sa impeachment court. Di ba?